Ating tatalakayin ang tungkol sa mga pangugnay. Una ay ang pangatnig. Ito ay mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Pag sinabing pangatnig, sa Ingles ito ay conjunction. Ito ay tawag sa mga kataga o lipon ng mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Karaniwan itong makikita sa simula o kalagitnaan ng pangungusap. Ang pangatnig ay maaari ring magbukod, manalungat, maglinaw, manubali, magbigay halintulad, magbigay sanhi at magbigay ng pagtatapos sa isang kaisipan o pangungusap. May mga iba't ibang uri ang pangatnig. Una na dito ay ang paninsay, na nangangahulugang ginagamit sa pangungusap na ang dalawang isipan ay nagkakasalungatan o kapag sinasalungat ng mga unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. May mga iilang salita ang ginamit sa paninsay. Ito ay ang mga sumusunod: ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, at kahit. Narito naman ang ilang halimbawa ng pangungusap na ginamit sa paninsay. Una, nakatakda siyang umani ng tagumpay kahit maraming naninira sa kanya. Ikalawa, maganda nga ang kaibigan mo, ngunit suplada naman. Ikalawang uri ng pangatnig ay ang pananhi. Ito ay ginagamit upang makatugon sa mga tanong na bakit o upang maipakilala ang mga kadahilanan ng isang pangyayari at ng anumang isipan na niloloob. Narito naman ang mga halimbawa ng mga salitang ginamit: dahil sa, sanhi sa, sapagkat, at mangyari. Ang ilang halimbawa ng mga pangungusap na ginamit sa pananhi ay ang mga sumusunod. Una, namaos siya dahil sa matagal na pagtatalumpati. Ikalawa, umapaw ang ilog sapagkat walang tigil ang ulan. Narito naman ang ikatlong uri ng pangatnig, ang pamukod. Ito ay ginagamit upang ihiwalay, itangi o itakwil ang isa sa ilang bagay o isipan. Ito ay ginagamitan ng mga salitang o, ni, maging, at man. Narito naman ang mga halimbawa ng pangatnig na pamukod sa isang pangungusap. Una, ni tumawag ni mangumusta ay di man lang niya ginawa. Ikalawa, mahal kita maging sino ka man. Ang ikaapat naman ay ang panlinaw. Ito ay ginagamit upang dagdagan o susugan ang kalinawan ng mga salita. Narito naman ang mga salitang ginamit: kung kaya, kung gayon, o kaya. At ang mga halimbawa ng pangatnig na panlinaw sa pangungusap ay ang mga sumusunod. Una, nag-usap na kami sa barangay, kung kaya ang kasong ito ay tapos na. Ikalawa, ang prinsipal ay umuwi na, kung gayon ay maaari na rin tayong umuwi. Narito ang ikalimang uri ng pangatnig, ang panubali. Ito ay nagsasaad ng pagkukurong di ganap at nangangailangan ng ibang diwa o pangungusap upang mabuo ang kahulugan. O sa madaling salita, ito ay nagsasabi ng pag-aalinlangan. Ito ay maaaring gamitan ng mga salitang kung, sakali, di sinsana,
kapag, o pag. Narito naman ang mga halimbawa ng pangatnig na panubalik sa isang pangungusap. Una, tinanggap mo na sana ang alok niyang trabaho. Di sinsanay, may maiipon ka bago magpasko. Ikalawa, hindi naman mahirap ang buhay kung marunong ka lang dumiskarte. Ang ika-anim naman ay ang panapos. Ito ay nagsasaad ng wakas ng pananalita. O ito rin ay nagsasaad ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita. Maaari itong gamitan ng mga salitang sa lahat ng ito, sa di kawasa, sa wakas, o sa bagay na ito. Narito naman ang mga halimbawa ng pangatnig na panapos sa isang pangungusap. Sa wakas ay makakauwi na rin tayo. Sa di kawasa, ang klase ngayong araw ay tapos na. Narito naman ang huling uri ng pangatnig, ang panulad. Ito ay nagpapahayag ng paghahambing ng mga gawa o pangyayari. Ito ay tumutulad ng mga pangyayari, kilos o gawa. Maaari itong gamitan ng mga salitang kung sino, siyang, kung ano, siya rin, o kung gaano, siya rin. Narito naman ang mga halimbawa ng pangatnig na panulad sa pangungusap. Una, kung sino ang may sala, siyang dapat managot. Ikalawa, kung gaano kalaki ang inumit, siya ring dapat bayaran. Atin namang tunghayan ang tungkol sa pang-angkop. Ang pang-angkop ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ang pang-angkop ay mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita upang maging kaaya-aya ang pagbigkas ng mga ito at magkaroon ng ugnayang panggramatika. Ang pang-angkop ay mayroon ding tatlong uri. Ito ay ang mga katagang na, nang, at g. Atin namang tuklasin ang tungkol sa mga uri ng pang-angkop. Una ay ang pang-angkop na. Ito ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig maliban sa titik N. Isinusulat ito ng kahiwalay sa mga salitang pinag-uugnay. Paalala, ang pang-angkop na ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig o consonant maliban sa titik N. Narito ang mga halimbawa. Una, tumalon si Ana sa malalim na bangin dahil sa kilig. At ang ikalawa namang halimbawa ng pangungusap ay mataas na tao ang aking katabi. Narito naman ang ikalawang uri ng pang-angkop, ang pang-angkop na nang o ng. Ito ay sinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos sa mga patinig na a, e, i, o, at u. Narito naman ang mga halimbawa ng mga sumusunod na pangungusap. Si Anton ay mayroong malayang isipan. Ikalawa, ang aking kaibigan ay nakatira sa isang malaking bahay. At ang panghuling uri ng pang-angkop ay ang pang-angkop na G. Ginagamit kung ang salitang karugtungan ay nagtatapos sa titik na N. Narito ang ilang halimbawa ng mga pangungusap gamit ang pang-angkop na G. Una,
Masaya si Kisha dahil bumili ang kanyang ina ng kanyang paboritong candy sa pamilihang bayan. Ikalawa, sa pamayanang nagkakaisa, lahat ay masaya. Ano naman ang pang-ukol? Ito ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Ang pang-ukol o preposition sa wikang Ingles ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa at pang-abay sa ibang salita sa isang pangungusap. Mayroong dalawang pangkat ang pang-ukol. Una, ginagamit na pangalang pambalana. Ang mga halimbawa ng mga salita ng pangalang pambalana ay ang mga sumusunod: ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, at para sa. Narito naman ang mga halimbawa ng pangungusap gamit ang mga salitang nabanggit. Una, ukol sa Pilipino ang paksa ng usapin. Ikalawang halimbawa ay laban sa manggagawa ang kanilang pinapanukala. Ang ikalawang pangkat ng pang-ukol naman ay ginagamit sa ngalan ng tanging tao. Ang gawa, ari, layon at kilos ay para lamang sa ngalan ng tao, tulad ng ukol kay, laban kay, tungkol kay, hinggil kay, at ayon kay. Narito naman ang mga ilang halimbawa ng mga pangungusap na ginamitan ng mga salitang nabanggit. Una, ang gantimpalang pera ay ukol kay Maria. Ikalawa, para kay Juan ang pagkaing ito. Atin namang pag-usapan ang tungkol sa mga pananda o markers. Ano nga ba ang pananda? Ito ay nagbabadya o nagsisilbing tanda ng gamit ng pambalarila ng isang salita sa loob ng isang pangungusap. Ano ang pantukoy? Ito ay mga salitang laging nangunguna sa pangalan o panghalip. Ang pantukoy rin ay katagang ginagamit sa pagtukoy sa tao, bagay, lunan o pangyayari. Mayroong dalawang uri ang pantukoy. Una, pantukoy na pambalana. Tumutukoy ito sa mga pangalang pambalana. Ginagamitan ng mga salitang ang mga. Narito naman ang ilang mga halimbawa ng mga pangungusap gamit ang pantukoy na pambalana. Ang bahay ay malinis. Ikalawa, binili ko na ang mga pasalubong. Ikalawang uri ng pantukoy ay ang pantukoy na pantangi. Ito ay tumutukoy sa pangalang pantangi o tiyak na ngalan ng tao. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit ay si, sina, ni, nina, kay, at kina. Narito naman ang mga halimbawa ng mga pangungusap gamit ang pantukoy na pantangi. Una, pupunta sina lolo at lola sa Maynila. Ikalawa, si Felipe ay nakipaglaro sa kapitbahay. Paalala, mayroong wastong gamit ang pantukoy. Kapag isahan ng pangalan or singular noun, ang pantukoy ay dapat pang-isahan din. Kung maramihan naman o plural, ang simuno or subject, ang pantukoy ay dapat pangmaramihan din. Pangawing o pangawil. Ang pangawing o pangawil ay salitang nagkakawig ng paksa at panaguri. Ang pangawing o pangawil ay isang bahagi ng pananalita na nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap. Ito
ang nagkakawing ng paksa o simuno at panaguri. Sa Filipino, ang ay isang pangawing na salita. Ang ay ang palatandaan ng ayos ng pangungusap. Ibinabadya nito ang karaniwang ayos ng pangungusap. Palatandaan ito na inililipat ng posisyon ang bahaging paksa ng pangungusap. Maraming salamat sa inyong pakikinig.